Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nang bigla naman na napasigaw muli ng malakas ang halimaw ay may kung ano na lumabas mula sa katawan nito. Sa nakitang ito naman ng ating bida na si Yeonjuka, ay nagtataka naman siya, kaya naman ay napatanong siya na kung ano naman itong hindi makatotoho ng sitwasyon ang kanyang nakikita, dahil sa biglaan na lang na tumigas ito at hindi gumalaw sa kanyang harapan. Sa isip niya ay napapasabi ito na mukhang nagawa siyang mahulog sa teknik nito bago pa man tumama ang kanyang sandata sa katawan ng isang ito, at sa pakiramdam niya ay naranasan na niya ang kagaya ng ganito noon. Sabi pa niya na kagaya ito noong nilabanan niya sa unang pagkakataon ng Dark Spectral Sect, ngunit ibang-iba ang naramdaman niya ngayon kumpara ng araw na iyon, subalit ang pakiramdam ng parang nasa kadiliman ay parehas lamang. At ang isang ito ay hindi siya nakakaramdam ng hindi makahinga at ng kahit na anong sakit, kaya naman ay napasabi na lang siya na mukhang isa ito sa kanilang mga ilusyon. Dahil dito ay napaisip siya na kagaya lamang ito ng dati kung sakaling aatakihin niya ito, dahil kahit ano pang sabihin niya ay walang mangyayari kung hindi siya kikilos dito. Kaya naman ay matapos niyang inatake ito ay nakita naman niya na unti-unting nawawasak sa kanyang harapan ang malaking halimaw na wala ng buhay. Bigla naman siyang nagulat dahil sa biglaan na lang nawala ang makapal na kadiliman na bumabalot sa kanya, ngunit mas lalo itong nagtaka, dahil sa maging ang malaking halimaw na nasa kanyang harapan ay biglaan ding nawala. Kaya naman dahil dito ay kabadong napapatanong ang Dark Shadow Core at sinabi na kung ano naman ang nangyayari sa lugar na ito dahil sa biglaan na lang na nawala ang malaking halimaw na nagpakita kanina lamang. Nang bigla naman na nagsalita ang isang miyembro ng Asher Hall at sinabi nito na hindi niya inakala na magagawa nilang matalo ang nakakatakot na halimaw na iyon. At mukhang tunay na kakaibang martial arts ang nasaksihan niyang iyon, mayabang naman na sinabi ni Yanggak sa kanya na natural lamang na mangyari iyon dahil sa ang batang si Yeonjuka na ang gumawang umasikaso ng sitwasyon, maging ang 5 luyang heroes ay masaya din sa nangyari at gaya nga ito ng inaasahan nila sa taglay na kakayahan ng ating bida dahil sa labis na nakakatakot ito. Dahil dito ay mayabang naman na nagsalita ang pinuno ng Asher Hall at sinabi na ang mga bastardong Dark Spectral Sect na ito ay mayabang na nagtungo sa kanila, ngunit tignan nila ang mga itsura ng mga ito ngayon, kaya naman ay sinabihan niya ang mga ito na huwag nilang mamaliitin ang kapangyarihan na mayroon ng kanilang Order Sect. Sabi naman ng pinuno ng Nanyang Merchant Union sa mga ito na kung wala na ba silang gagawin na kahit na ano dahil sa ipinuste niya ang lahat ng kanyang kayamanan sa mga ito, ngunit sinabihan naman siya ng isa sa mga ito na kung ano naman iyon sa kanila, dahil kung hindi nito nais na mamatay ay umalis na lamang siya. Matapos ay tinanong nito ang kanyang mga kasamahan na kung ano na ang kanilang gagawin ngayon, dahil kapag tumakas sila sa ganitong sitwasyon ay hindi sila makakatakas sa kaparusahan na naghahantay sa kanila, at mukhang kailangan nilang lumaban na lang sa mga ito. Sabi naman dito ng namumuno sa kanila na ngayon ay atras na muna sila, dahil ng oras na napaslang ang ika-12 demon soldier na si Strength Demon, ay ang kanilang tsansa para manalo ay nawala na din, at bukod pa doon ay kailangan nilang may report sa mga ito ang kakaibang pagbabagong nangyari sa katawan nito. Nang bigla naman silang natigilan dahil sa may biglaan na lang na nagsalita sa di kalayuan, sabi ni Yeonjuka sa mga ito na kung ano ang pinaplano nila ngayon, dahil naiisip niya na mukhang maging sila ay mga halimaw din, kaya naman para makasigurado siya patungkol sa pagiging halimaw ng mga ito, ay kailangan niya din na paslangin niya sila isa-isa upang malaman kung magpapalit din ba sila ng anyo bilang isang halimaw. Sa narinig ng mga ito ay agad naman na nag-utos ang namumuno sa kanila upang agad nang umatras at tumakas, pinapahinto naman sila ng pinuno ng Nanyang Merchant Union, dahil sa nangako ang mga ito sa kanya na aakuin nila ang lahat ng mga maaring mangyari sa kanya ngunit ngayon ay iiwanan na lang siya ng mga ito ng ganon-ganon na lamang. Nang bigla naman siyang natigilan sa kanyang pagsasalita, dahil sa agad siyang pinigilan ng mga miyembro ng Asher Hall at sinabihan na ngayon ay siya naman ang kanilang babalikan. Sa nangyari ay nagtanong naman sa kanila ang pinuno ng Nanyang Merchant Union na kung may paraan pa ba upang magawa niyang maibalik ang naisa nilang kontrata at pagkakaibigan. Habang papatakas naman ang buong Dark Spectral Sect, ay bigla naman silang napahinto, dahil sa mabilis naman silang henarangan ng mga miyembro ng Asher Hall, at sinabihan sila na hindi papayag ang mga ito na basta-basta na lamang silang makakatakas sa kanila.
Sabi pa ng isa na hindi niya mapapatawad ang mga ito dahil sa ang mga buhay ng kanilang mga kasamahan ay nawala sa kanilang mga kamay, kaya naman ngayon ay sisiguraduhin niya ang kanilang paghihiganti sa mga ito. Naiinis naman dito ang namumuno sa kanila dahil sa ang lahat ay hindi naging maganda ang naging resulta, kaya naman sa nangyari ay agad na tinugis sila ng mga kasamahan ng Asher Hall, at habang naririnig naman sila ng ating bida, ay napapasabi naman siya sa kanyang isip na sa tingin niya ay hindi na nito pa kailangan na tulungan sila sa kanilang mga ginagawa dahil sa alam na nitong makakaya na nilang tapatan ang mga naiwan. Nang bigla naman siyang masayang nilapitan ni Yanggak at pinupuri siya nito dahil sa pagiging nakakabilib niya. Matapos ay tinanong naman niya si Yeonjuka na kung bakit nito kailangan pang itago ang kanyang secret technique sa kanya, ang Nine Heavens Master Sword. Hindi naman ito sinagot ng ating bida bagkus ay tinanong niya ang matanda na kung nakita ba siya nito na napunta sa isang dark space kanina lamang. Sa nangyari ay nagtataka naman dito ang matanda. Kaya naman sabi nito na base sa kung ano ang kanyang nakita ay ang malaking halimaw na kanyang nakalaban ay naging abo na lamang at nawala ng oras na tumama ang kanyang atake sa katawan nito. Sa nangyari ay napasabi na lang dito ang ating bida na mukhang hindi ito nakikita ng iba, at ang lahat ng ito ay labis na kakaiba. Matapos ay sinabihan na lang siya ng ating bida na kalimutan na nito ang kanyang itinanong dito dahil mukhang tapos naman na sila sa lugar na ito kaya naman ay aalis na sila. Agad naman na hiniling ng matanda sa kanya na ituro nito sa kanya ang napakalakas na teknik na ginawa niya kanina lamang, ang Nine Heavens Master Sword. Ngunit sinabihan naman siya ni Yeonjuka na kailangan niya munang magawang may master ang Nine Heavens World Technique bago siya humiling nito sa kanya. Sa nangyari ay hinayaan na lang ito ng matanda dahil sa mukhang malabo niyang magawa ang hinihiling nito kay Yeonjuka, kaya naman ay tinanong na lang nito ang ating bida na kung ano sa tingin nito ang naging anyo ng Strength Demon kanina lamang, ngunit sinagot naman siya ng ating bida na kung ang matandang siya ay hindi ito alam ay papaano naman siya magkakaroon ng ideya sa kanyang itinatanong. Nang bigla naman silang pinapahinto ng pinuno ng Asher Hall dahil nais niyang bigyan ang mga ito ng isang masarap na salo-salo bago sila umalis, agad naman siyang tinanong ni Yeonjuka na kung ano naman ang patungkol sa sinasabi nitong salo-salo na kanyang ibibigay sa kanila, dahil kung nais nitong ipakita nila ang labis na pasasalamat ay gawin nila ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng salapi. Sa narinig na ito ng pinuno ng Asher Hall ay bigla itong napaisip dahil sa sinabi nito na siya ay ang anak ng Moonslashing Swordsman, ngunit sa pamamaraan nito sa kanyang pagsasalita ay mas para itong isang bandido na nagmula sa Bandit Union, ngunit sabi nito na bilang isang anak ng taong iyon, ay ang mga kakayahan nito ay talagang kakaiba. Sabi pa nito na sa madilim na martial world, na kung saan ay nawala na ang Moonslashing Swordsman na si Yeon Muryung, at maging sinanggang bayop na isa sa 10 greatest martial masters, ay may bagong master na may kakayahang tumayo laban sa Dark Spectral Sect ang maaring lumitaw. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Makalipas naman ng ilang sandali ay tinanong ni Yanggak ang ating bida na kung saan naman sila magtutungo ngayon, at kung aalamin ba nila ang kinaroroonan ng Dark Spectral Sect at ang kinaroroonan ng Lunar Ferry, hindi naman ito sinang-ayunan ng ating bida, dahil sabi nito na sa ngayon ay kailangan muna nilang magtungo sa Heaven Earth Supreme na si Sage Chonji. Sa nangyari ay nagtanong naman si Yanggak dito patungkol sa kung bakit parang biglaang nagbago ang isip nito. Sabi naman dito ni Yeonjuka na kung sakaling ang ilan sa mga alagad ng Spectral Sect ay may kakayahang magbago ng anyo sa isang hindi pangkaraniwang halimaw, ay sa tingin niya na ang Lunar Ferry na iyon ay mas malakas pa na Demon Beast kung sakali. Kaya naman ay kung sakali nakakaharapin nila ang halimaw na kagaya ng nakita nila, ay hindi ba nila kakailanganin ng kung ano na malakas upang makuha sa kanilang panig? Sa isip nito na ang unang hakbang para sa bagay na iyon, ay ang matutunan niya ang Telekinetic Spirit Sword Technique. Makalipas ng ilang araw ng kanilang paglalakbay, sa lugar ng Mount Wudang Inho, sa Guam Province, ay tinanong naman siya ng isa sa mga tagasunod ng Wudang Sect Elder na si Sage Chonji na kung ano naman ang dahilan nito upang magawang akyatan ang bundok na kagaya nito, agad naman na sumagot ang ating bida na naparito siya upang makipagkita sa Heaven Earth Supreme. Tinanong naman siya nito na kung mayroon ba itong ipinahandang pakikipagkita sa kanilang senior brother,
Nasinang-ayunan naman ni Yeonjuka dahil sa sinabihan siya nito na magtungo sa kanyang lugar anong oras man niya nanaisin. Agad naman na humingi ito ng paumanhin kay Yeonjuka dahil sa kung hindi nito mapapatunayan ang pakikipagkita na sinasabi nito ay hindi siya maaaring makalagpas sa lugar na kinatatayuan nila. Sabi naman dito ng ating bida na walang ibang paraan upang patunayan niya ang bagay na iyon, kaya naman ay mas maganda na sabihin niya mismo sa Wudang sect elder na si Sage Chonji ang kanyang pangalan na Yeonjuka. Sa isip naman nito ay base sa nakikita nito sa mata ng kanyang kaharap ay mukhang hindi naman ito nagsisinungaling sa kanyang mga sinasabi, ngunit walang dahilan para sa kanilang senior brother ay hahayaan ang isang bata na bisitahin siya at makausap, dahil sa ang taong iyon ay ang tao na kahit ang sect leader ay nahihirapan sa pagkausap dito, at ang isang iyon ay parang isang crane sa kaulipan. Dagdag pa nito sabi niya sa kanyang isipan na matapos na maabot ni Sage Chonji ang realm ng Three Poles Union sa pagsunod nito sa kanyang paglalakbay sa martial world, ay inilaan nito ang kanyang buong sarili para lamang sa pagsasanay, at kahit pa sa kanila sa loob ng Wudang, ang makita ang kanilang senior brother ay bihira na parang isang nahuhulog na tala sa kalangitan. Nang bigla naman na napasabi ang ating bida na huwag nitong sabihin na hindi niya magagawang makita ang kanilang Heaven Earth Supreme, dahil sa sinabihan siya nito na maaari siyang magtungo dito kahit kailan man niya naisin, sabi naman ng tagasunod ng elder na mayroong paraan para makumpirma ang sinasabi nito ngunit hindi nito dapat naasahan na magpapakita sa kanya ang kanilang senior brother. Sa kabilang dako naman, sa isang malaking talon, ay nagsasagawa ng mga pagsasanay ang Wudang sect elder na si Sage Chunji. Nang bigla naman nitong napansin ang paparating niyang ibon kaya naman ay agad siyang napatigil sa kanyang ginagawa. Kaya naman nang damapo ito sa kanyang braso, ay agad naman niyang kinuha ang nakalagay sa paanan ng ibon, at agad din na binasa ang nakalagay sa sulat. Sa kinaroroonan naman ng ating bida ay sinabi nito na nagpadala na siya ng liham sa kanyang senior brother, ngunit sabi nito na kapag sa loob ng isang oras at walang kahit na anong tugon ito, ay kailangan na lamang niyang umalis. Tinanong naman siya ng ating bida na kung bakit naman, dahil kapag binanggit nito ang kanyang pangalan sa taong iyon ay dapat ay nagkakandara po itong tatakbo upang makita lamang siya. Sabi naman dito ng tagasunod na base sa mga sinasabi nito ay hihingian niya ang ating bida ng mga ebidensya upang mapanindigan ang katawa-tawa nitong mga sinasabi, at tingin ba nito na siya ay tipo ng tao na ganun kaimportante. Ngunit bigla naman siyang nagulat dahil sa narinig nito na tinatawag ni Sage Chonji ang pangalan ni Yeonjuka habang papalapit, kaya naman ay sinabihan ng ating bida ang tagasunod na nagtatanong sa kanya na tama ang lahat ng kanyang mga sinabi sa kanya, dahil sa nagkakandara po ito upang makita lamang siya. Nang makalapit naman ang Wudang sect elder ay masaya nitong tinanong sa ating bida na kung talaga ba na naparito siya upang makita lamang ito. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.